Hallelujah. Tayo magpasalamat sa Diyos. Sabi nga ng Panginoon sa 1 Thessalonians 5:18, ipagpasalamat niyo sa Diyos lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Panginoon, nagpapasalamat po ako sa biyaya ng buhay, sa misyon na pinakalob mo sa akin dito sa Hong Kong. Ngayon po ay araw ng pagpapaalam sa mga kapatid namin dito sa Saturday Group. Alam namin, Panginoon, yung mga kapatid na patuloy na nakikinig sa mga aral at nagsasabuhay nito, huwag mo po silang kalimutan, Panginoon. Pagpalain mo ang buhay nila, ang kanilang pamilya, at ang kanilang mga pangarap sa buhay. Ito po ang aking samot dalangin sa ngalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen and amen. Purihin. Ang atin pong pagninilayan in one verse lang. That is an inspirational word of a missionary. Kasi pinakamahirap sa lahat yung magmisyon, yung pauwi na. Bakit? Kung kailan napalapit, saka naman paghiwalayin. Kung saan naman napamahal na, saka naman iiwan. UTI, umibig tapos iniwan. Preacher, hindi po, wag niyong hanapan, wag niyong ikumpara kung sino-sino kasi bawat isang mangangaral, iba-iba yung gift nila, iba-iba yung kanilang kaloob ng Diyos. In Romans chapter 1 verse 16, si San Pablo nagsabi nito, the power of the gospel. I have complete confidence in the gospel. It is God's power to save all who believe, first the Jews and also the Gentiles. Hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita tungkol kay Kristo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat nananampalataya, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Ito po ang mga salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Taas ang kamay. Sabihin niyo, salamat, salamat, Lord. Thank you, Lord. Puro thank you ngayon, For all that you've done, I will thank you. For all that you're going to do. Amen. Palapakan natin si Lord. Thank you, thank you. Okay, magsiupo po tayo. As a missionary, ang tinitingnan po namin lagi, kung saan kami ipadala, that is a big opportunity. Oportunidad namin to para makasama yung mga taong pangangaralan namin ng inyong salita. Yung pong mga nag-comment na nagsasabi, Brother Bay, salamat sa aral. No? I say you, na malaki yung oportunidad ng dito ako na nakapaggawa ako ng topic ng almost 368 topic from Monday to Sunday. The power of the gospel. Ito yan. Tuturo ko sa inyo. Ang Diyos ay pareho magtingin. Ang Diyos, ang benepisyo niya ay pareho. Una, taga-pangaral. Pangalawa, yung taga-pakinig. Kaya ang Romans 10:17, nagsasabi doon, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. At makapakinig lamang kayo kung mayroong nangangaral tungkol kay Kristo.
Both side po yun. Hindi naman pwedeng mangaral ako dito na puro upuan. At hindi naman kayo uupo dyan na walang nagpipreach. Ano kayo, hello? At ito ang salita ng Diyos na pinangangaral namin. Pag inyong pinakinggan at inyong isinasabuhay ang salita ng Diyos, tutugon ng Panginoon. Yung sinasabi niyong answered prayer, yung sinasabing gagaling ka, Panginoon, sa isang salita mo lamang, gagaling na ako, mangyayari sa iyo yan. Yung salitang paangat ng paangat, payaman ng payaman, mangyayari sa iyo yan. Amen. Pero pag hindi mo isinasabuhay, hindi yan kasalanan ng mangangaral. That is your kasalanan. Ito namang mangangaral, pag ikay nangaral at hindi mo sinasabuhay ang iyong pinangangaral, hindi ka rin tatanggap ng gantimpala. Akala ba nyo, kayo lang may responsibilidad? Kailangan sinabi po doon ng Panginoon, ang nangangaral at nagsasabuhay ng kanyang ipinangangaral, blessing upon blessing, miracle upon miracle, doble po ang aming gantimpala. Bakit? Tagapangaral na kami, tagapakinig pa kami. Kaya dito natin makikita ang sukatan. Yung napakinggan mo ba, isinasabuhay mo? Bakit maraming mga tao nakinig sa salita ng Diyos hanggang ngayon, baon pa rin sa utang? Kasi ayaw tumigil sa pangungutang. Ipinangangaral na magpatawad, pero hanggang ngayon, puot, galit, hinanakit pa rin sa puso. Aba, sundin mo. The mouthpiece of God ay ang mga servant niya, mga lingkod niya. So, dalawa yan, Ang kapangyarihan ng gospel ni Lord sa mga ngaral, kung isinasabuhay, kasi sabi ko sa inyo yung mga pinapangaral ko sa inyo, pangaral ni Brother Mike to, napakinggan ko. At yung napakinggan ko, bago ko ipangaral, ginawa ko na ito Saan ang sinasabi ng Hebrew 4:12? Sa Hebrew chapter 4 verse 12, tandaan ninyo, ang Word of God, ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Sabi dito, the Word of God is alive. Yung pinapangaral namin dito, pag sinabing alive, kumikilos, gumagalaw. The Word of God is alive in active. Pag sinabing active, aktibo. Maraming mga Kristiyano, kaya hindi pinagpapala, unactive. Parang palitaw, minsan lulubog, lilitaw. Amen? The Word of God is alive and active, sharper than any double-edged sword. It cuts all the way through to where soul and spirit meet, to where joint and marrow come together. It judges this desire and thoughts of the heart. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Sabihin nyo, buhay. Buhay. At mabisa. At mabisa. Isipin mo, higit pa sa matalas. Kaysa alinmang tabak, nakakita na ba kayo ng balisong alae sa Batangas? Kapag papupunta kayo sa Talisay, sasabihin sa iyo, ano ba i-order? Yung balisong na matalas? Yung magkabilaang talim? May balisong na kabilaang talim.
Iyon ang hinahintulad ng Diyos sa kanyang salita. Na ang salita ng Diyos ay matalas pa sa magkabilaang talim kaysa alinmang tabak. Tabak ay itak, kutselyo, na magkabila ang talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghiwalayan ng kaluluwa. Ha? Ang Word of God, tumatagos ito sa kaluluwa mo. Ha? Pagkatapos, ang salita ng Diyos, maging sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng kasukasuan. Alam niyo yung kasukasuan? Yung buto mo, may utak yan. Sabi dito, maging sa kasukasuan at utak sa buto at nakatataho sa mga iniisip at binabalak ng tao. The Word of God is alive and active. Hindi pwedeng hindi ka magbago. Masakit lang ang katotohanan, pero pag tinanggap mo ang katotohanan, magbabago ang buhay mo. Amen? Amen po ba? Ng salita ng Diyos. Kaya ang kinatatakutan ng demonyo, yung salita ng Diyos. Bakit? Magkabila ang talim niyan. Tumatagos yan. Maging ang mga kanser, kaya niyang pagalingin. Pati sa utak, sa buto. At sinasabi dito, nakakaalam sa mga binabalak ng tao at iniisip ng tao. Lahat tayo ay kilala ng Diyos at alam ng Diyos kung anong iniisip mo, kung anong binabalak mo sa buhay. Amen? Pagkatapos, ito ang aral na sinasabi sa Biblia. Kaya may mga tao na hindi maganda ang takbo ng buhay dahil ayaw nila pakinggan ang salita ng Diyos. Ang sinabi po sa John 8:47, ang mula sa Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit hindi kayo mula sa Diyos, kaya hindi ninyo pinakikinggan ang salita ng Diyos. He who comes from God, listen to God. Words. Whoever are not from God, and that is why you will not listen. Ang mga tao, kahit mangaral ka doon sa sentral, walang makikinig sa iyo doon. Bakit? Hindi naman sila sa Diyos. Amen? Pero kayo, bakit nandito kayo? Dahil kayo ay nahasika ng salita ng Diyos, na buhay ang iyong espiritu, at sinasabi mo, Panginoon, ayaw ko nang mapawalay sa iyo. Gusto ko, Lord, makinig sa iyong salita. At sinabi ni Lord, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, ngunit sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Amen? Kaya, kontrolado na kayo ngayon ng Diyos. Bakit? Pag di-off ninyo, mayroon nang nagsasalita sa inyo. Sabado ngayon. Isantabi mo ang iyong mga appointment. John 15:7. Bakit puro John ito? John 15:7, if you remain in me, in my words remain in you, then you will ask for anything you wish, and you shall have. Kung manatili kayo sa akin, at manatili sa inyo ang aking salita, hingin ninyo ang inyong maibigan, at ito'y ipagkakaloob sa inyo. Amen. Amen? Alam niyo ba yung salita na ito? Sabi niya dito, if. What do you mean if? Condition. Pag nakabasa kayo sa Word of God na may salitang kung, conditional yan.
Ang pagpapala ng Diyos, nakaready lang yan. Gawin mo yung papel mo, gawin din ng Diyos yung papel niya sa'yo. Amen? Hindi yung pagka-problema mo, sabi, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? No. Huwag mo sisihin ang Diyos nangyari sa buhay mo. Ikaw may kagagawan yan. Amen? Di ba? Sinabi ni Lord, if you remain in my words, if you remain in me, ang me, si Lord. If you remain in me, and my words remain in you. Sino yung word? Sino yung me? Si Jesus. Sino yung words? Diyos. John 1:1, sa simula pa naroon ng salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Amen. Amen? Sabi, matapang si brother, pauwi na ako, kailangan sabihin ko na totoo to. Kung hindi ka pinagpapala, hindi ko na kasalanan yon. Kasi hindi mo sinasabuhay yung pinangangaral. Pero pag sinasabuhay mo, mangyayari ka, sasabihin mo, ay salamat. Totoo yung sinabi ni Brother Bay, yung mga aral na sinabi niya, nagkatotoo. Bakit? Isinasabuhay ko ang mga salitang iyon. Woo! Amen! Alam niyo ba yung sinabi niya dito? Then you will ask for anything. Anything what you want. Parang pumunta ka sa eat all you can. Eat what you want. Amen? Alam mo, yung pangarap, manatiling pangarap yan pag hindi mo ginawa. Yung awit 37 verse 4, sa Diyos niyo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap ninyo inyong makakamtan. So brothers and sisters, ito na, Isaiah 48 verse 18. The word if or the word kung, nandito. Ano sinasabi niya dito? If only you had listened to my commands, then blessing would have followed for you. Do you understand? The blessing would have followed for you. Hindi mo na kailangan hanapin ang pera, ikaw ang hahabulin ng pera. Amen po ba? Ulitin ko, if only you have listened to my commands, then blessing would have followed for you like a stream that never dry. Victory would come to you like a waves that roll on the shore. And, ulitin ko, yung salitang kung ay kondisyon, kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di matutuyo ang agos, tagumpay mo sana ay sunod-sunod, parang dating ng alon sa dalampasigan. Tingnan mo, anong kondisyon doon? Sabi ni Lord, naku anak, sana hindi ka magkaganyan kung sinusunod mo lang ang utos ko. Ito, kung sinusunod mo lang mga utos ko, sanay. Yung salitang sanay nandito. Ginamit po itong sana, naku, hindi ka dapat magkaganyan kung sinusunod mo lang ako. Amen? O bakit ka nagkaganyan? Kasi hindi ka sumusunod sa akin. Bakit hanggang ngayon wala kang victory? Samantalang sabi ni Lord, tagumpay mo sana. Narito pa rin ulit yung salitang sana. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod parang dating ng alon sa dalampasigan. O bakit walang dumating? Kaya hindi mo sinusunod ang salita ng Diyos. Imin ka lang ng imin, puro taliwas naman yung ginagawa mo sa imin mo.
Galit na galit kayo sa ikapo. Eh ako, 42 years na ako nag-iikapo. Bago ko ipangaral, yung mga pinangaral ko, nagawa ko na yan. Lord, makinig ka. Sabi ni Lord, mapalad ang nakikinig. At tumutupad nito. Sinabi niya, Galatians 6:6, ang nagtuturo ng salita ng Diyos ay dapat bahaginan ng mga pagpapalang tinatamasa ng mga tinuturuan. Kaya ngayon, taas ang kamot, kamay. Tumingala kayo sa langit. Sabi niyo, El Shaddai, salamat. O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y naririto upang magpuri sa iyo. Yes. Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ng aking mga kapatid sa kanilang laging pagdalo sa iyong gawain, sa kanilang pakikinig na iyong salita. Sundan mo ng himala at pagpapala ang iyong mga salita. Pagpalain mo rin ang kanilang mga employer, ang kanilang mga mahal sa buhay, na walang sakit at karamdaman maging sila dito sa Hong Kong. Pagpalain mo rin, O Diyos, ang iyong gawain, lalong-lalo na ang nalalapit na 37th anniversary na iyong gawain sa December 7. Sa iyo namin, ibinabalik lahat ng papuri at pasalamat. Salamat sa mga kasister ko na nakasama ko sila sa loob ng 1 taon dito po sa Saturday Group. Sa iyo ko, binabili ng kanila pong mga pangarap sa buhay, mangyari ang ayon sa iyong kalooban. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen and Amen. Maraming salamat sa iyong kabutihan. Ikaw ang dakila, ikaw ay dakila.